Señorita Monica, masayang bati ni Alda, noong dumating ako. Wala nang masyadong trabahador, na nandito sa mansyon, dahil tapos na ang pagpipintura na kagagawa ni Darius. Napabisita kayo ngayong araw, Señorita? Tanong ni Rico, na abala sa kwadra ng mga kabayo. Tumango ako. Opo, nangungumusta lang, sabi ko at ngumiti. Dumaan lang ako roon, dahil may mga isinasaayos pa yata sa mga kwadra. Dinaluhan ako ni Alda, at pumasok kami sa loob. Ano ang sadya niyo, Señorita Monica? May galit na tanong ni Alda, at kinuhanan agad ako ng malinom. I smiled. Gumaan ang aking dibdib, noong maramdaman ang pamilyar na ambience ng aming bahay. I knew this is what I needed. Salamat, Alda, sabi ko noong inabutan niya ako ng maiinom. Napahinga ako ng malalim, at nilibot ko ang tingin sa aming sala. I miss my parents. I miss Dad. I miss my mom. Ewan ko kung ganito ba talaga ka-emosyonal ang nagbubuntis. Pati si Trina ay namiss ko na rin. Si Hazel, lahat sila. Ayos lang ba kayo, Señorita? Tanong ni Alda. Napakurap naman ako, at ngumiti na lamang sa kanya. Yeah, I just want to rest here. Nagtataka man ay tumango si Alda, probably thinking that Darius and I got into a fight. Napangiti na lamang siya at bahagyang nilang-iling. Hinatid na ako agad ni Alda sa kwarto, at dahil nasa pamilyar na lugar, ay gumaan ang pakiramdam ko. Salamat, Alda. Magpapahinga lang ako. Kapag dumating si Darius, pakisabi na bukas pa ako uuwi sa amin. Sabi ko, wala naman akong dalang gamit. I'm just really here to clear up my mind. At hindi ko rin alam kung bakit ayaw ko munang makita si Darius. Baka maaway ko lang siya, kaya mas mabuti na muna ito. Bukod doon, hindi naman ako nakikipaghiwalay sa kanya. I just need a day or two to think and process. Natulog ako at noong magising ay hapon na, oras na yata ng merienda. May araw pa ngunit hindi na mainit. Ang bilis ko lamang ding nagising. Nagising ako sa tunog ng sasakyan sa labas. Hindi ko na sana iyon papansinin, ngunit dahil bukas ang bintana sa aking kwarto, naririnig ko ang mga boses sa baba. Halos inaantok pa ako, pero naaga na ang atensyon ko sa pamilyar na tinig, parang sumusuot sa loob ng inaantok ko pang diwa. Ilang sandali nga lamang, ay nasa pintuan na ng kwarto ko si Esmeralda at kumatok. Señorita Monica, narito po si Darius, ang tinig ni Alda. I heaved a sigh, still sleepy. Sumimangot ako ng kaunti, naalala ang sariling bilin kanina, nasabihan si Darius na bukas pa ako uuwi. Pakisabi na rito muna ako, Alda, please. Pero, Señorita, kakausapin daw muna kayo. Napasimangot ako ng tuluyan. I pictured out Darius in my mind, naiisip ko pa lamang na nag-uusap kami, ay hindi ko na gusto ang nararamdaman ko. Just by thinking about him being in front of me. Noong nakaraan naman ay hinahanap ko palagi ang kanyang presensya, but now, I think it's better if I'm not with him. Pakisabing dito muna ako. I don't want to see him, declare ko, ngunit sa halip na tinig ni Alda ang marinig, ay malalim na boses ang sumagot doon. And why is that? Natigilan ako. Nagising ang aking diwa, at napatingin na sa pintuan ng aking kwarto. There, I saw Darius. In his casual wear, he looked too tall in my doorway. Ang aga niya yatang umuwi. Ang lalong nakapagpatigil sa akin, ay ang seryoso niyang tingin, malamig at may bahid ng dilim, like he's disliking the idea of us being apart. Darius. Napabangon ako, at sinalubong ang kanyang tingin. Agad akong kinabahan, pero nanatili ang pagiging seryoso niya, na lalong nakapagpalunok sa akin, para akong nahuli na gumawa na naman ng kalokohan. Bakit nandito siya? At bakit nakaakyat? God, Alda, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Darius. He was still standing on my doorway, nakahalukip-kap at may seryosong tingin. Nakita ko pa si Alda sa labas, bago tuluyang sumara ang pinto. Nagsalubong lalo ang aking mga kilay. Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan. What are you doing here? Hindi ka nagsabi, marahan ngunit may diing saad ni Darius. Looks like he just got off from a war with himself. Napakagat ako sa aking labi, pero pinilit ko na huwag ipakita sa kanya, ang sumilay na kaba sa akin.
Well, can't I have my own me time? Hindi ba pwedeng dito muna ako at doon ka? Naiinis kong tanong. Ito na nga ba ang sinasabi ko, nakikita ko pa lang siya ay naiinis na ako. Monica, I thought you're gone. Tila kulog ang kanyang tinig, nang sinabi iyon. Napalunok naman ako, at napatingala sa kanya. He was near my bed, and I looked like a lost cat trying to get away from my own mischief. Bakit ako mawawala? Are you going crazy? At tinanong mo pa talaga, ha? Hindi makapaniwala niyang sambit. I knew he's not playing this time. Hindi ko na maisip kung anong digmaan ang nangyari sa labas, bago siya makapunta rito, at ayaw ko nang isipin pa. I just know it was trouble. Napahinga ako ng malalim. Noong nakita ni Darius ang aking ekspresyon, huminahon siya ng kaunti. Yet it couldn't deny how he had a hard time looking for me. Napakagat ako sa aking lobby. Dito muna ako. I don't want to see you. Natigilan si Darius. Napatitig siya sa akin. His jaw clenched at nagsalubong ang mga kilay, ngunit pinili niyang gawing kalmado ang ekspresyon. What do you mean, Monica? We have our own house. Oo nga, pero dito ang gusto ko. Dito muna ako kaya umuwi ka na sa bahay. Hindi si Darius sumagot. Nakatitig siya sa akin. But I was determined with my decision. Gusto ko munang mag-isip. Ayaw muna kitang makita, sabi ko, at nag-iwas ng tingin, para hindi na makita pa ang kanyang reaksyon. Bakit kasi hinanap niya pa ako? Can't I be alone now? Let's talk about this, Monica. Huminga si Darius ng malalim. Oo, bukas. Magpapahinga lang muna ako, saad ko na kinagat ang aking lobby. Hindi naman ako aalis. Lalo niya akong tiningnan. He sighed and through our eyes, we were talking. Lumamlam ang kanyang tingin. Umalis ka na, Darius sabi ko, at lalong iniwas na ang tingin ko, at bumalik na sa pagkakahiga. Hinarap ko ang bintana, at tinalikuran na ang kanyang direksyon. It was a long silence after that. Kasunod yun, ay ang malalim niyang buntong hininga. Napapikit ako, noong sa wakas ay narinig ang tunog ng pagsara ng pinto, and I bit my lip to contain my emotions. Hindi ko na namalayan na nakaidlip akong muli. At noong magising, ay para naman akong nalulunod sa pag-iisip, ng ginawa ko kay Darius. Napabangon ako, noong makita ko ang liwanag sa labas, mukhang papalubog na ang araw. Kulay kahel na ang langit, at naghahalo na ang liwanag at dilim. Hinawi ko ang kurtina, at napatingin sa baba. Hindi ko nga nakita ang sasakyan doon ni Darius. Napalunok ako, at agad ding nakaramdam ng guilt. Alda. Si Darius. Tanong ko kay Alda, noong bumaba ako, at naabutan ko siya sa sala. Napaangat ng tingin si Alda, mula sa pagtatahi ng kung ano. Kanina pang umalis, Señorita, hindi ba't pinaalis ninyo? Nagtatakang tanong ni Alda. Natahimik ako, lalong naramdaman ng guilt dahil sa sinabi ni Alda. Pinaalis ko. Uuwi raw ba sa bahay? Pagtatanong ko, naanimoy si Alda ang messenger namin. Dadaan yata iyon sa rancho, Señorita. Nandoon si Naador, sabi ni Alda. Dumating din daw si Aldrin kaninang umaga, galing pang Maynila. Ganoon ba? Para akong nilalamon ng konsensya. Ngayon, gusto ko naman siyang makita. I think I'm going crazy here. Malalim akong napahinga. Napangiti naman ng bahagya si Alda, at inanyayahan niya akong maupo muna. I looked so stressed. Ano bang problema, Señorita? Anong pinag-awayan ninyong dalawa? Tanong niya. I sighed. Naupo ako sa couch, at ngayon naman ay hinahanap ko ang presensya ni Darius. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Wala naman, Alda. Pinaalis ko lang. Gusto ko muna rito, sabi ko. Napangiti lalo si Alda, like she knows she'll be dealing with things like this, simula noong makabalik ako rito sa El Amadeo, at nagsama kami ni Darius. Naku, Señorita, kung away mag-asawa man iyan, ay tiyak na magiging maayos din kayong dalawa. Lalo na't hindi ka naman matitiis ng asawa mo. It's just that. I'm here to clear up my mind. Ano ba ang gumugulo sa isipan mo, Señorita? Pagtatanong nito, at binaba muna ang kanyang ginagawa. Napalunok ako. I'm pregnant, Alda, at kahapon ko lang iyon nalaman. Namangha agad si Alda.
Sumilay ang katuwaan sa kanyang mukha, pero mukhang hindi na siya ganoon pa kagulat sa kaalaman na iyon. Talaga, Senyorita, masyado ko bang natuon ang atensyon ko sa kagustuhan na makipaghiwalay kay Darius, kaya ako lang itong parang nawawala sa nangyayari? Kung ganoon ay ano ang problema? Ayaw mo pa bang magkaanak kayong mag-asawa? Tanong ni Alda. Napatingin naman ako sa kanya. Bumuntong hininga ako. Hindi naman sa ganun, Alda. I'm happy about having a child. It's just that, nag-iisip lang ako. Lalo na ang plano ko, ay makipaghiwalay na kay Darius noong bumalik ako rito. I don't know, I'm just. Naiiyak ako sa pag-overthink. Alam ko naman na mali ito, at hindi nakakatulong. That's why I'm here, I needed a freaking day or two. Normal lang yan, Senyorita. Para sa magiging bagong ina, na katulad mo, nakakatakot man pero natitiyak ko sa iyo, Senyorita Monica, magiging maayos ito, at wala kang dapat ay panggamba. Hinawakan ni Alda ang kamay ko. Inayos ang ilang hiblang tumakas sa gilid ng aking pisngi. Alam mo, Senyorita, kahit napapansin ko, na tila marami kayong hindi pinagkakasundoan, mula pa noon, halata namang mahal ninyo ang isa't isa, at noon ko pa napapansin ang mga tinginan ninyo. Napaangat muli sa kanyang ang tingin ko. She smiled, kalmado at tila naiintindihan ako. Mahal ka ng asawa mo, Monica. Mahirap magtiwala ulit, kapag nasira na iyon, pero sana ngayon, ay huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ikaw ang higit nakakaalam sa nararamdaman mo. Sometimes, why is it so hard to believe that Darius loves me? Why is it so hard to believe that he's mine? Madalas ay ramdam ko naman na walang mali sa aming dalawa, pero minsan, pakiramdam ko ay hindi ko siya deserve. That I feel like someone else is more deserving of his love and that's not me. Hindi madali ang buhay may asawa. Pinaglalaanan iyan ng panahon, lakas, at pagsusumikap na maintindihan ang isa't isa. At hindi tinatapos sa simpleng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung sumumpa kayo sa isa't isa, sa harap ng batas, at higit sa lahat sa Diyos, banayad ngunit malalim na sabi ni Alda. Hindi na lang kayo basta nagmamahalan, Monica. May sinumpaan kayong mga pangako. Lalo na ngayon na magkakaanak na kayo. Alda smiled at me. At kahit magulo ang aking isipan, at damdamin, tumatatak sa akin ang mga sinasabi niya. It's just that, minsan ay mahal ko siya. Minsan naman, pakiramdam ko ay siya ang pinaka nakakainis na tao sa mundo. I don't get it, Alda. Napangiti si Alda sa aking tinuran, and even though she isn't a married woman, she spoke like it's based from experience. Ganyan ang pagiging mag-asawa, Monica. Hindi sa bawat araw ay makulay. Sinusubok din yan ng mga problema, at panahon kung gaano ito katatag, kaya nga ito sinumpa ang pangako, na sa bawat araw, pipiliin niyo ang isa't isa. Napahinga ako ng malalim. God, marriage is really something. Sabi nga nila, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin, na kapag sinubo mo, at napaso ka ay basta mo na lang iluluwa. At hindi lang isa ang dapat manggalaga sa relasyon ng mag-asawa, kundi parehas sila, pangangaral ni Alda. Maiintindihan din kayo ni Darius, Senyorita, lalo na sa lagay niyo ngayon. Kaya sana ay piliin mo rin na intindihin siya. Parang hardin lang ang isang pagsasama sa loob ng kasal, Senyorita. Inaalagaan iyan. Upon hearing all that, I realized how much I'm lacking inside our marriage. It doesn't even feel real to me. Palagi na lang si Darius, ang umiintindi sa mga kapritsyo ko. At ako, kaunting pagbabago sa nangyayari, halos bumibitaw na. Paano kung isang araw ay mapagod na siya sakin, wala sa sariling sambit ko? Iniisip ko pa lamang iyon, ay naramdaman ko na ang kirot sa aking dibdib. Mapagod. Ilang taon ulit naghintay sa iyo si Darius, Monica. Mukhang nakakalimutan mo yata, sabi ni Alda, dahilan para lalo akong mapatulala. And suddenly, it's making more sense to me. Ngumiti si Alda. She squeezed my hand. At hihintayin mo pa bang mangyari iyon, Senyorita? Napalunok ako. Realizations were hitting harder. Dahil sa pag-uusap namin ni Alda, I realized that all I needed was to talk to someone. Palagi ko na lamang sinasarili ang lahat ng nasa isipan. Most of the times,
I tend to forget that there are people around me. Masyado na ba akong nasanay mag-isa? That all I think about is how to get through things, and overthinking alone, developing different coping and defense mechanism, na madalas, nauuwi lamang sa mali kong mga desisyon. I let out a sigh. Hinayaan naman ako ni Alda, noong sinabi kong pupuntahan ko si Darius. Kahit papaano, ay naliwanagan ang isipan ko, and I felt the will to make this work. At hindi rin naman ako makakatulog sa gabi, kung hindi ko ito aayusin. Iniisip ko pa lamang ang aking pride, napapabuntong hininga na ako. Ngunit alam kong hindi dapat iyon ang pairalin ko. It will only make things worse. I need to make an effort, lalo pat ako naman ang may kagagawan nito. I was rude to him. Kahel na ang langit noong huminto ang sasakyan ko sa rancho. Sa dulo ng malawak na lupain ay ang lumulubog na araw. Pagkahinto ng aking sasakyan, ay sandali pa akong nanatili sa loob nito. Naiisip ang mga sandali noon, na umalis ako rito sa El Amadeo. Noong pupunta lang dapat ako sa Maynila kasama si Daddy, pero nauwi kami sa pagtungo sa US. I realized that Darius and I came a long way, from where we started. It wasn't easy. Ako mismo ang nagsabi kay Darius ng mga bagay na iyon, nang minsan kong ipagtapat sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. I was the brave one before. Saan napunta ang lahat ng tapang ko, pagdating sa paglaban para sa kanya? Para sa amin. Ngayon ko pa ba susukwan? Ngayon pa ba ako maninimbang? Ngayon kung kailan, magkakaanak na kami. Napatingin ako sa aking tiyan. Hinaplos ko iyon, at muling napahinga ng malalim. This is just a test of your own feelings, Monica. You're just being tricked by your own mind. Noong makaipon ng sapat na lakas, binabako ang bintana ng aking sasakyan, para lalong makita ang mga naroon. Napalunok ako noong mahanap agad siya ng mga mata ko. Mula sa di kalayuan, sa labas ng kamalig, na naroon pa rin hanggang ngayon, nakita ko sina Darius, at ibang mga tauhan nila. Nandoon din si Mang Ador at mukhang, nandoon nga rin si Aldrin. Napalunok ako, at bahagyang pinanuyuan ng lalamunan, lalo na noong makita kong nakatingin na sila sa sasakyan kong dumating. Nakita ko ang ngitian doon, na tinatapik ang balikat ni Darius, habang nakatingin na rin ang iba sa pagdating ng sasakyan ko. Mukhang pinagkaabalahan nila ang mga trabaho rito sa rancho kanina pa. Tuluyan na akong bumaba sa aking sasakyan. Sinalubong agad ako ng malamig na simoy ng hangin, na agad nil-iPad ang mga hibla ng buhok ko. Napalunok ako, at sinara ang pinto ng sasakyan ko. I saw Darius again, at ganoon na lamang ang paglunok ko, noong makitang nasa akin na ang kanyang tingin. He's topless. Ang maong na pantalon ay nababagayan ng itim na panlalaking boots. It defined his masculinity more, pati na rin ang tangkad niya. His hair is a bit messy from all their works. Oh, nandyan na pala ang misis. Ang pang-aasar ni Aldrin, na noon ay ganoon din ang ayos. Lumapit ako sa gawin nila. Nakita ko rin ang mga panunukso ni Mang Ador, at iba pang tauhan. Nagnangitian sila at tuksuhan. Tinapik nilang muli ang balikat ni Darius, at isa-isang bumalik sa trabaho. Nakatingin pa rin sa akin si Darius. Señorita Monica, napabisita kang muli. Si Mang Ador. I couldn't help but feel lighter. Lalo na't muling nakatapak sa isang lugar na pamilyar sa akin. The gentle wind caressed my hair. Kahit halos hindi ko rin maalis ang tingin kay Darius, ngumiti ako kina Mang Ador, at bumati rin kina Aldrin. They were greeting me, too. Kulang na lamang din ay ilaglag nila si Darius sa akin. Magandang hapon po, Mang Ador, Aldrin, saad ko, at bumalik agad ang tingin sa sadya, si Darius. Marahan ang kanyang tingin at titig sa akin, amusement crossing his eyes. Pero noong tiningnan ko siya, pinagsalubong niya ang mga kilay, at nag-iwas ng tingin. Kunwari abala pa rin. Napalunok ako. Si Aldrin naman ay hindi maiwasang matawa. Mukhang may suywang nagaganap dito. Napakagandang salubong naman ito, sabi ni Aldrin. Tumawa naman ang mga naroon, pati na rin si Mang Ador. Nagtatama pa rin ang paningin namin ni Darius, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Nagtatampo ba talaga siya? Nagagalit? Ganimayin talaga ang buhay mag-asawa.
Nako, ang mga misis. Ang kasalanan ni Mister, ay kasalanan ni Mister. Ang kasalanan ni Mrs., kasalanan pa rin ni Mister. Humalaklak ang ibang nakaka-relate roon. Nag-init naman ang mukha ko, dahil ako ang pinaka-natatamaan sa topic na yun. Nagpaalam na muna sila at bumalik sa ginagawa. Tampulan pa rin kami ng tukso. Noong kami na lang ni Darius ang halos magkaharap, seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon, pero hindi maitago ang pangangislap ng mga mata. Darius, napalunok ako. Halos mapaghawak ko ang mga kamay, kabado ngayon. Ako naman talaga ang nang-aaway sa kanya, hindi ba? At pinag-alala ko siya. I'm sorry. I was rude liar. Pasensya na, sambit ko, at lalo siyang tiningnan. Nakatagilid si Darius sa gawi ko, pinagpapatuloy ang ginagawang pagsasaayos sa ginagawa nila rito sa rancho. Noong bahagya siyang nagtungo sa isang banda, sumunod akong muli. Darius, I'm really sorry. Hindi ko na talaga naisip na hahanapin mo ako ng ganoon. He sighed, almost couldn't believe it. Sorry, uuwi na ako. Hindi ko na yun uulitin. Tumalim ang kanyang tingin. Hinaban ko ang aking pasensya, dahil alam ko na ako ang may kagagawan nito. I'm really sorry, Darius. You know I don't accept apologies that easily, Monica. Paano ba iyan? Marahan ni Darius na tanong. Still hiding the amusement in his eyes, umangat ang mga kilay niya. Napakurap ako at lalong napaisip. Umuwi na tayo, and let me make it up to you. Sambit ko. Darius seemed to be amused. Yumuko siya ng kaunti at tumikim. I couldn't help but blush. Bakit iyon ang sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, I can cook for him. Or maybe, like anything to help him. Sige, umuwi na tayo, sabi ni Darius, na tila ba sinusundo ko lang siya rito. He was staring at me, and hiding a smile, tila ayaw ipakita sa akin na pinapatawad niya nga ako. I'll just change, medyo seryoso pa rin ang boses niyang sabi. Tumango naman ako, at hindi ko mapigil ang mapangiti. I was just trying to hide it, dahil baka minus ko siya, na pagtapos ko siyang pag-alalahanin ay ngingiti pa ako. Sige, maghihintay ako, sambit ko, na ikinatango ni Darius. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.